hindi ako sigurado na ang guro ay mabait. Yung sentence form natin, guys, kay ikaw ay sigurado, kay ikaw ay hindi sigurado, ito pa din yan eh, wala naman nagkaiba eh. No? Naglagay ka lang nito. Pero yung iyong main sentence, yung iyong indicative, ay yung iyong independent clause, yun din siya. Wala ka namang binago. Kaya lang guys, pagdating natin sa Spanish, hindi ganon. You have to be conscious. No? Kasi halimbawa, yung estar, sabi mo, mi, papa, teka lang. Ayun. Mi papa está en el trabajo. Tatay ko ay nasa trabaho. No, edi yan. No, ito yung version ng estar na ginamit mo, indicative. Kasi nagsasalaysay ka lang naman eh, di ba? Sabi mo, ang tatay mo nasa trabaho. Eh, nagkaroon ka ng uncertainty. Sabi mo, no estoy seguro que, ayan na, meron ka ng uncertainty. Yung pagsasalita mo, meron ng halong uncertainty. Mag-iiba na ngayon ito. Hindi na yan. Ang gagamitin mo na ngayon dyan, yung kanyang subjunctive version. Ganun yan. So sa Spanish, guys, we have to be conscious. Hindi tayo basta makapagsalita, lalo na sa call. Pagka yung pagsasalita mo, meron ng uncertainty, merong doubt, merong hindi katiyakan, merong emotion, pupunta ka na ng subjunctive version dyan. Hindi na basta na yung alam natin dati na indicative, hindi na ganon. Basta magkaroon ng uncertainty, doubt, etc., you will have to use the subjunctive version of the verb. No, so ngayon, bago natin alamin yung bakit ba nagiging subjunctive, no, ano-ano ba yung mga dahilan bakit natin pipiliin yung subjunctive version ng verb over the indicative, bago tayo pumunta dyan guys, titingnan muna natin paano ba ang conjugation ng subjunctive versus the indicative. So dito nakita natin ang indicative ito. Ito yung alam natin eh. No, ito naman pala yung kanyang subjunctive version. No? Teka lang, Boss Jeff Para pala ma-conjugate mo ang AR verb sa kanyang subjunctive version, ito pala, no? Kaya pag kinonjugate mo yung start verb sa subjunctive mood niya, subjunctive form, halimbawa AR verb yan, paano mo i-conjugate ang isang AR verb into subjunctive? So ang kanyang set of endings ay ang mga sumusunod. Yan. So pagka pala ang and we're only talking about present tense, present tense subjunctive, kasi kung nakita ninyo kanina, kung ano yung tenses na meron yung indicative, may present tense, may past tense, may future, meron din sa subjunctive noon eh. 'Di ba? So right now we're only talking about the present tense subjunctive. So pagka pala present tense subjunctive guys, at AR verb, ang ending pala na gagamitin mo for AR verbs, ito, no? Kaya yung pinakita natin kaninang conjugation ng star, kung tatandaan natin yan guys, no? Kung iti-take note natin yan, yan ang magiging ending ng AR verbs. Kaya yung star, which is an AR verb obviously, ito ang kanyang kinalabasan. No? Ginamit natin yung ending na ipinakita natin kanina. Okay? And we will show some more examples. But before that, ano po yung tanong ninyo, Boss Jeff? Maestro, applicable din yung subjunctive sa sa patanong. Halimbawa, ang guro ba ay nasa trabaho? Opo. Pwede din, opo. Okay, salamat po. Sige. So, ganyan guys tuloy na natin. Let us show more examples ng conjugation ng AR. Madam Juliet, tienes pregunta? Maestro, ano po yung pinagkaiba